Hi, magandang araw! Gusto mo na rin ba ng My SSS RCBC card? Ito ang bagong updated ID at ATM card ng SSS. At sa video na ito, gagamit lamang ako ng cellphone at ipapakita ko sa inyo ang step-by-step process. At para maka-avail, kailangan na ikaw ay isang SSS member, active ang iyong SSS portal, registered sa national ID, may valid mobile number at email address, at kailangan din natin mag-download ng RCBC Discartec app. Mula sa iyong SSS portal, mag-login gamit ang iyong user ID at password. And then, mula dito sa iyong dashboard, piliin mo itong line sa taas, itap mo ang services, at hanapin mo ang My SSS card. After clicking My SSS card, ganito yung mapapansin mo. May number siya sa taas. Ito lang naman yung magiging steps natin para makumpleto yung registration. Sa application na ito, wala tayong online form. Pero kung may changes kayo sa contact at address information, even sa mobile number, pwede nyo ditong i-update. I-double check nyo lang kung tama at kapag okay na, scroll up ka lang at hanapin mo itong arrow right. So, itap natin yan. At para dito sa step 2, ang data sharing consent for national ID, ito yung pagpayag natin kay SSS na i-verify yung ating identity gamit yung ating PhilSys national ID information. Ang purpose lang nito ay yung para mas mapabilis at masigurado na ikaw talaga yung may-ari ng account. Pwede mo siyang basahin at kapag naintindihan na, scroll up ka lang at i-check mo lang tong I hereby acknowledge. And then, i-click mo yung arrow right. So, dahil nga nag-agree tayo sa kanila at nagbigay ng consent, kailangan natin ditong mag-selfie. So, click mo lang yung allow, and then ito daw yung proper selfie. I-click mo lang yung start liveness. So, i-focus nyo lang yung face nyo dyan sa oval at hintayin nyo mag-verify. Kung mag-fail ito, ulitin nyo lang. At pag successful ang iyong verification, ganito naman yung inyong mababasa. So, i-click mo lang yung proceed. At para naman dito sa step 3, ito naman yung pagpili ng partner bank. Sa ngayon, ang available pa lang sa system ay ang RCBC Discartec. So, i-choose natin yan. Scroll up at i-click mo ang arrow right. And then, magpa-pop up itong confirmation. Ang sabi dito, once daw na ma-open ang ating My SSS card account with RCBC, automatic na itong magiging disbursement account mo. Meaning, lahat ng future SSS benefits mo, loan proceeds at refunds ay direct nang papasok dito. At kapag okay at naintindihan na, i-click natin ang proceed. At para naman dito sa step 4, dito mo naman kinukonfirm na lahat ng information na binigay mo sa My SSS card application ay tama at totoo. Pinapayagan mo din ng SSS na gamitin ito para ma-process at ma-verify ang iyong account. At kapag okay na, scroll up ka lang, i-check mo lang yung mga maliliit na box dyan sa side and then itap mo na ang arrow right. At para dito sa step 5, completed, meaning nasubmit na natin ang ating request sa My SSS card. May important reminders, pwede nyong basahin. At kapag naintindihan niya, scroll up mo lang at itap mo ang check. Ito na yung ating last step dito sa ating SSS portal. Screenshot nyo lang to at i-take note nyo ang transaction number. Ngayon, tapos na ang ating application para sa My SSS card. At para maging ATM ang ating card, kailangan naman natin mag-open ng bank account. At ito ang RCBC Discartec. Mag-download ng RCBC Discartec Savings gamit ang Google Play or App Store. At ganito ang uri ng icon ng inyong makikita. So, simulan na natin. Piliin ang gumawa ng Discartec account. Itap mo ang gamitin ang SSS reference number. At sa question na ito, ikaw ba ay citizen o resident ng US? Sa akin is hindi. Ikaw ba ay isang Filipino? Ang sagot ko ay oo. At dito, ilagay mo naman ang iyong cellphone number na registered sa SSS. At once ma-read ng system ang ating information, i-double check nyo lang ito. At kapag okay na at correct naman, i-click mo lang itong yes, ako yan.
At para dito sa account verification, ilagay mo lang dito yung transaction number. Yun yung kaninang pina-screenshot ko sa inyo mula doon sa application natin ng My SSS Card. At dito, ilagay mo naman ang iyong SSS number. And then, i-fill out nyo lang tong personal details nyo. Basic lang din naman to, depende sa information nyo. Like marital status, yung gender nyo, yung home address. At para dito sa sources of funds, pumili ka lang ng isa. So, sa akin is salary. At para sa government information, may tanong dito kung politically exposed persons ka daw o kaya ay may malapit na kamag-anak at nakaugnay sa isang politically exposed. So, ang sagot natin dyan is hindi. Sa next step, employment details naman. So, ilagay nyo lang kung employed kayo or unemployed. And then, hihingin din dyan yung name ng company nyo at saka yung nature ng work. Ito naman ay magdedepende lang din sa inyong information. At para dito sa last step, mag-create ka daw ng 4 digits passcode. Ito na yung gagamitin mong password once na makalagin ka na sa ating Discartec account. Magsisend ng OTP ito para sa verifications. At once okay na ang ating application, ganito yung mababasa niya sa screen. Sabi dito, after 24 hours daw ang verification ng ating card. May mga text messages ka din na marireceive mula sa Discartec app. So once na ganito na yung ma-receive mo na fully verified na ang iyong account, meaning pwede na nating gamitin ang ating Discartec app. So pumunta ka lang ulit sa iyong Discartec app at i-login mo ito gamit ang iyong passcode. At ganito na agad yung inyong makikita. I-click mo lang yung active na this. At ito na yung pinakang dashboard ng iyong Discartec app. May iba't ibang features dito, matututunan nyo din naman to. May bills payment, may load, may mga rewards, pero hindi na natin masyadong i-discuss doon. Dadirect ko kayo doon na sa mismong pag-request ng card. Mapapansin nyo pag zoom nyo dito sa baba, yung sa screen, mayroon dyang home, activity, cards, mission, at saka account. At para maging ATM card na ang ating SSS card, i-click mo itong cards. And then, ganito yung mag-a-appear. Available na ang My SSS cards. So, nakalagay naman dyan, 0 yung ating babayaran para sa card fee. Wala pa rin namang account balance kasi bagong account nga ito. At pipili ka lang din daw ng branch kung saan mo pwedeng pick upin ang iyong card. So, itap na natin tong avail na this. So, pili lang tayo ng pinakamalapit na branch sa ating lugar. At once na makapili ka na, i-click mo na itong confirm. And then click sure na. At mag-OTP ulit ito para sa ating security. At once na ma-enter mo na ang OTP, ganito na yung mag-a-appear. Yun na, successful ang ating pag-request ng SSS RCBC card. So habang nag-iintay tayo, pwede mo rin namang i-check ang status ng iyong card by clicking this icon. At para makita ang iyong bank account number, pumunta ka dito sa account at dito sa bandang taas, ito yung iyong bank account number. At meron ka rin marireceive na emails mula sa Discartec app, naka-indicate doon ang iyong account number at customer number. At kapag okay na, huwag mong kalimutang i-log out. At para sa mga magtatanong kung kailan natin pwedeng ma-pick up ang ating card, base sa SSS website, mayroon tayong 15 working days within Metro Manila. At meron naman tayong 20 working days kapag outside Metro Manila o kagaya dito sa amin sa Laguna. So, ganun lang guys. Kung gusto mong mas mabilis at mas convenient ang pag-receive ng benefits mo, try mo na itong My SSS RCBC card. At hanggang dito na lang ang video na ito. Ilalagay ko sa description ang ating mga links para mas mabilis nyong ma-access. See you sa next tutorial!